Maligayang pagbabalik sa Book Movie Recaps. Ang ating itatampok na pelikula ay isang action-adventure na nirelease noong 2014 na pinamagatang X-Men Days of Future Past. Sa isang pagkakataon na ang mundo ay nasa alanganin at ang mga mutant ay itinuturing na banta sa sangkatauhan, itataguyod ng X-Men ang kakaibang paglalakbay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Kaya simulan na natin ang ating movie recap Tagalog. Nagsimula ang pelikula sa isang futuristic na mundo kung saan may nangyayaring digmaan. Ang mga Sentinel na robots ay pinapatay ang mga mutants, kasama na dito ay ang mga taong nagbibigay ng tulong sa mga mutants. Sa Moscow, ang mga Sentinels ay inatake ang mga miyembro ng X-Men na sina Kitty, Colossus, Blink, Bishop, Warpath, Iceman at Sunspot. Si Kitty ay may kakayahang ibalik ang isip sa nakaraan sa kanilang mas batang bersyon, kaya ibinalik niya si Bishop sa nakaraan upang warningan ang mga mutants sa gagawing pag-atake ng mga Sentinels, at sila ay nakaligtas. Ang mga natirang miyembro ng X-Men ay nagpunta sa isang Chinese temple para makipagkita kina Storm, Wolverine, Professor Charles Xavier, at si Magneto. Ikinwento ni Charles ang naganap na pagpatay kay Dr. Bolivar Trask sa Paris Peace Accord noong 1973, na siyang nag-udyok na maaprobahan ang paggamit ng Sentinels Project. Pinag-eksperimentuhan ni Trask ang mga mutants at inilagay ito sa Sentinels Project. Si Raven, o mas kilala sa pangalang Mystique, ay pinatay si Trask para mailigtas ang mga mutants, subalit nadakip ng gobyerno si Raven. Pinag-aralan nila at ginamit ang kanyang mutation sa mga Sentinels na nagbigay ng kakayahang mag-adapt sa anumang mutant power. Ang gusto ni Charles ay bumalik sa nakaraan at pigilan ang pagpatay kay Trask para sa ganon ay hindi na maaaprubahan ang Sentinels program. Subalit ang pagbalik sa nakaraan ay makakasira kay Charles, kaya si Logan, o mas kilala sa tawag na Wolverine, ang siyang nag-volunteer na mag-time travel dahil siya ay may mabilis na regenerating powers. Si Logan ay bumalik sa nakaraan noong 1973 sa pamamagitan ng powers ni Kitty. Nagising siya sa kama kasama ng babaeng anak ng boss. Pinaputukan ng mga empleyado ng boss si Logan, subalit hindi ito tumelab sa kanyang katawan. Si Trask ay pinursige ang kanyang project na tinatawag na Sentinels kahit na wala pa itong approval sa gobyerno sapagkat ang kanyang project ay illegal. Si Raven ay nag-disguised upang mapasok ang camp bilang colonel. Iniligtas niya ang mga mutant na sundalo mula sa binatang William Stryker. Nagsimula ng hinanap ni Logan si Charles at natagpuan niya sa isang saradong paaralan ng mga mutants. Sinubukan siyang pigilan ni Hank McCoy na kilala sa tawag na The Beast, subalit nagpumilit si Logan para makausap na kaagad si Charles, na kasalukuyang nakainom at nabigla sa nalaman na ipinadala niya si Logan mula sa future upang mapigilan si Raven. Pinagtawanan ni Charles si Logan at hindi pinansin ang mga sinabi ni Logan. Si Charles ay nalulong sa alak dahil sa isang kaganapan sa Vietnam. Kasama na dito ang mga kasamahan niya at estudyante na apektuhan pagkatapos humiwalay nila Eric at Raven sa kanyang buhay. Ginamit ni Charles ang serum upang lumakas muli, subalit kapalit nito ay ang pagkawala ng kanyang kapangyarihan na telepathy. Naalala ni Charles ang unang beses na nagkita sila ni Raven noong sila ay bata pa. Naintindihan na ni Charles ang kahalagahan ng misyon ni Logan, kaya nagdesisyon na siya na tulungan si Logan para kay Raven. Nag-disguised si Raven bilang si Trask at nagpunta sa opisina. Nagulat siya nang makita ang nilalaman ng isang file tungkol sa mga mutants na pinag-eksperimentuhan. Nang pumasok ang assistant niya ay nag-disguised siyang muli. Habang kinakausap siya ay napaluha si Raven, kaya inutusan niya itong tignan muli ang itinerary niya para wala siyang makaligtaan. Sina Logan, Hank at Charles ay nagtungo sa bahay ni Peter na mas kilala bilang Quicksilver para humingi ng tulong sa pagtakas kay Eric na kilala bilang Magneto sa isang napaka-secured na facility. Inakala ni Peter na ang tatlo ay maaring mga police officers. Upang makumbinse siya ay ipinakita ni Logan ang kanyang claws. Pinasok nila ang Pentagon kung saan nakakulong si Eric. Ginulo ni Hank ang CCTV gamit ang isang device para makakilos sila nang hindi napapansin. Kinuha ni Peter ang uniform ng isang officer na magdadala ng pagkain kay Eric. Habang patungo na si Peter sa lugar ay nagkagulo naman ang mga bantay sa security camera. Ibinigay ni Peter ang pagkain kay Eric na may note sabay ngumiti. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa salamin at binasag gamit ang vibration. Pagkabasag ng salamin ay agad na nag-trigger ang alarm, kaya pinagana ni Hank ang fire detector bilang distraction.
Habang hinihintay na magbukas ang pinto ay hinawakan ni Peter ang ulo ni Eric para hindi ito maapektuhan ng whiplash katulad sa mga officer na bumagsak. Sinabi ni Eric ang katotohanan sa kanyang pagkakulong dahil sa pagpatay niya sa president, habang si Peter ay tila may nais iparating kay Eric. Sina Charles at Logan ay naharap sa isang sitwasyon sa kusina. Sinubukan ni Charles na idaan sa pagpanggap bilang miyembro ng Special Operations subalit lalo pang humaba ang tanungan kaya nainip si Logan at pinukpok ng frying pan ang mga guard. Pagkabukas ng elevator ay nakita niya si Eric at sinuntok sa mukha. Pagkatapos ng pagbatian ng magkaibigan ay dumating na ang mga guard at tinutukan sila ng baril. Sinabi ni Eric na gawing estatwa ang mga guard subalit hindi ito magawa ni Charles kaya sinimulan na ni Eric na pagalawin ang mga kagamitan na metal. Agad na pinabagal ni Quicksilver ang oras para hindi makapatay si Magneto. Habang tumatakbo na naka-headphone ay binago niya ang direksyon ng mga baril ng guard pati na rin ang mga balang na iputok na. Sa eroplano ay nagulat si Eric nang malaman na ang future na Eric at Charles ang nagpapunta kay Logan. Nalaman na din niya na matapos mabaril si Charles ay hindi na ito nakalakad kaya sinakripisyo niya ang kanyang kapangyarihan upang makalakad. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa at nagalit si Eric kaya kinontrol niya ang eroplano. Galit na sinabi ni Eric kay Charles na inabandona niya ang mga mutants para sa mga tao. Sa Paris ay nakilala ni Raven ang isang sundalo ng Vietnam. Matapos magtagumpay sa pang-aakit sa sundalo ay nagkaroon siya ng pagkakataon na tapusin ito at nag-disguised bilang ang sundalo. Habang nasa eroplano ay ikinwento ni Eric kay Charles na hindi niya pinatay ang president at sinusubukan pa niya itong iligtas subalit hindi ito pinaniwalaan ni Charles at nagtanong na lang tungkol sa huling kinaroroonan ni Raven. Sinabi ni Eric na si Raven ay may malakas na paninindigan sa kanyang pinaglalaban at ito ay ang iligtas ang mga kapwa niya mutants laban sa mga taong nagnanais pag-eksperimentuhan ang mga ito. Ang mga military leader ng magkakamping bansa ay nagtipon para sa kanilang peace summit. Bago pa sila makapagsimula sa meeting ay dumating si Trask at binati ang Vietnam Army sa pagtatagumpay nito laban sa American Army. Subalit sinabi ni Trask na ang digmaan ay hindi pa tapos sapagkat ang mga mutants ay isa na ring banta sa mga tao kaya ipinakilala ang kanyang bagong sandata na tinatawag na Sentinels na ginawa para lamang sa mutants. Nag-demonstrate si Trask at inilabas ang device na makakadetect ng mutants. Pagkatutok niya sa isang sundalo ay tumunog ito ng malakas kaya napilitan si Raven na magbalik anyo at kinalaban ang mga sundalo. Nang tatapusin na sana niya si Trask ay dumating sina Magneto, Charles, Logan at Hank. Nagbago ang isip ni Eric at sinubukang tapusin si Raven. Tumalon palabas ng gusali si Raven upang maiwasan ang bala ngunit ginamit ni Magneto ang kanyang powers at napatamaan niya ito. Samantala si Logan ay biglang nakaranas ng kakaibang sakit nang makita niya si Stryker. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili at si Kitty na nasa future ay natamaan ng claws ni Logan sa pagpapakalma nito. Kinausap siya ng binatang Charles at ipinakilala ang sarili at sitwasyon na nagaganap sa paligid at ilang saglit pa ay nakabalik ng muli si Logan sa kanyang pag-iisip sa nakaraang oras. Pinalapit ni Eric si Raven gamit ang bullet na nasa binti nito at tatapusin na sana ay maswerteng dumating si Hank at inatake si Eric. Ang mga tao sa paligid na nanonood ay natakot sa nakita nilang powers mula sa mutants. Nagpatuloy si Eric sa paghahanap kay Raven na nag-disguise naman bilang isang matanda. Ang naganap na insidente sa Paris Peace Conference ay mabilis na naibalita. Ang Pangulo ay nag-alala sa pangyayaring ito at nais niyang mapahinto ito agad. Ginamit ni Trask ang pagkakataong ito na ipakilala ang kanyang Sentinels project sa President. Nagdemand si Trask ng mas maraming pamumuhunan para sa kanyang proyekto at si Raven para sa kanyang karagdagang pananaliksik. Natagpuan ni Eric si Raven at sinabi ang dahilan kung bakit niya nais tapusin ang buhay ni Raven. Ito ay dahil ayaw niyang makuha ni Trask ang DNA ni Raven at gamitin sa pagdevelop ng mga Sentinels. Subalit ngayon ay ayaw na niya itong gawin sapagkat ang dugo ni Raven ay nagkalat na sa kalye at nakuha na din ni Trask ang DNA nito. Hindi pinaniwalaan ni Raven ang mga sinabi ni Eric at nakatuon na ngayon si Raven na tapusin si Trask. Pinuntahan ni Eric ang train upang maglagay ng metal sa mga Sentinels para magawa niyang makontrol ito. Kinumbinse ni Logan si Charles na huwag nang gamitin ang serum upang magamit niya ang kanyang telepathy powers. Nagtungo si Charles sa silid at umupo sa kanyang wheelchair upang gamitin ang kanyang powers.
Sa una ay hindi niya ito magawa subalit pinilit siya ni Logan na subukang muli, pinahawakan ni Logan ang kanyang ulo at nakausap ni Charles ang kanyang future self na nagsabi sa kanya na gamiting muli ang kanyang powers para mailigtas ang mundo. Nagtagumpay si Charles at nagawa na niyang mapasok ang isip ng mga tao. Kinausap niya si Raven sa isip at pinaintindi na ang pagpatay kay Trask ay hindi matutuldukan ang kanyang paghihirap at ng mga mutants. Dahil sa ayaw na ni Raven na may mutants pa na mamatay ay nanindigan siya sa kanyang desisyon. Ginawa ni Charles ang lahat upang mapigilan si Raven subalit hindi siya pinakinggan. Ipinakita ni Hank kay Logan at Charles ang mga news records mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nalaman nila na si Trask ay nakuha ang simpatsya ng militar sa pagpapakilala sa Sentinels. Nag-alala sila matapos malaman na nakakuha sila ng DNA ni Raven na siyang ikabubuhay ng mga future Sentinels. Naramdaman ni Logan na ang kanyang time travel sa nakaraan ay nabalewala at napaisip si Hank na hindi nila kayang labanan ang oras at pagbago ng kinabukasan. Ngunit binigyan sila ni Charles ng pag-asa at naghanda na upang magtungo sa Washington, D.C. Nakuha ng muli ni Eric ang kanyang helmet. Habang nasa eroplano ay nagsabi si Logan kay Charles na lagi sana niyang pamunuan ang X-Men at gabayan ang mga mutants. Samantala, ang mga mutants sa hinaharap ay hinahabol ng mga Sentinels at isa-isa nang napapabagsak. Sa nakaraan ay ipinakilala ng Pangulo ang mga Sentinels sa mga tao sa White House. Sina Charles, Logan at Hank ay dumalo sa pagtitipon. Sinubukang hanapin ni Charles si Raven at si Eric na suot ang Magneto outfit ay dumating din sa pagtitipon na may helmet upang hindi makontrol ni Charles ang isip nito. Dala niya ang isang stadium gamit ang kanyang kapangyarihan. Nahanap na ni Charles si Raven at inutusan sina Logan at Hank na sundan ito. Ini-activate na ni Eric ang Sentinels. Sinubukan ni Charles na ipaunawa kay Raven na hindi makakatulong ang kanyang gagawin. Sina Logan at Hank ay pinigilan ng mga guard habang si Eric ay ikinulong ang White House gamit ang stadium. Pinakilos ni Eric ang mga Sentinels at pinaputukan ang mga tao. Sa hinaharap, ang mga mutants ay kasalukuyang kinakalaban ang Sentinels at sinusubukan nila itong pigilan. Si Storm ay inatake mula sa likod at napatay ng Sentinel at sugatan na din ang future Magneto. Balik sa nakaraang eksena, inutusan ni Eric ang mga Sentinels na atakehin sina Logan at Hank. Pinalibutan ni Eric ng bakal si Logan at inihagis ito sa tubig. Sina Trask, ang Pangulo at iba pang government officials ay nagtago sa isang panic room. Ang device ni Trask ay nagsimulang tumunog at alam na nila na kasama nila si Raven na nakadisguised bilang opisyal. Sinubukan ni Raven na barilin si Trask ngunit napigilan siya ng mga guards. Hinatak ni Eric palabas ang locker room mula sa gusali at nagdemand ng freedom para sa kapwa niya mutants. Nagdisguised si Raven bilang ang Pangulo at lumapit kay Magneto na nagmamakaawa na huwag nang idamay pa ang ibang tao kundi siya na lang ang tapusin. Habang nangyayari ang pag-uusap ay naisip ni Hank na gamitin ang serum upang hindi siya ma-detect na mutant ng mga Sentinels kaya inatake nito si Eric subalit mabilis lang na sinira ito ni Eric. Dahil na-distract siya ay nagkaroon ng pagkakataon si Raven na patamaan si Eric at sinubukang muli na tapusin si Trask. Nagpakita si Charles at pinigilan si Raven at ipinaintindi na ang mga mutants ay hindi magiging masama sa mata ng mga tao sa pamamagitan ng hindi pagtapos ng buhay ni Trask. Nang binitawan ni Raven ang baril, ang mga mutants sa hinaharap ay nailigtas. Nang nagkamalay na si Eric ay nagpaalam na ito sa kanyang kaibigan na si Charles at nangakong hindi niya titigilan ang pagligtas sa kanyang kapwa mutants. Si Raven ay nagdisguise bilang sundalo at tumakas. Si Logan ay nagising sa Xavier School of Mutants at nagulat sa kanyang nakitang tagumpay sa kanilang misyon. Sina Logan at Charles ay masayang nagkitang muli. Si Logan ay iniligtas ni Raven mula sa tubig na nagdisguise bilang si Major Stryker. Dahil sa pagkakaligtas ni Raven sa Pangulo ay nakuha niya ang tiwala at respeto ng kanyang kapwa mutants. Si Trask ay inaresto sa pagtulong nito sa Vietnamese military. Ano ang masasabi nyo sa pelikulang ito? Kung may nais kayong ikomento ay mag-comment lang sa baba. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito ay maaaring paki-like and subscribe para sa marami pang movie recap Tagalog. Hanggang sa susunod, salamat sa panunod.